So ngayon, lalagay ko na yung mga parts na para dito sa bike na to. Actually, February ko pa nabili itong mga parts na to. Ngayon lang ako sinipag na ikabit siya. First issue, ito lang yung issue na experience ko dito sa bike na to, which is yung pinakita ko last time sa last video na ginawa ko dito sa SR. So pansinin nyo guys, ayan, ni-start ko siya, i-start ko, so ganito yung problem, nagaganon lang tapos magpa-pump. So pag ganun guys, dalawa lang naman yan eh, sira yung lobat na yung battery nyo or sira na yung starter relay. Pero sa case ko, starter relay lagi ang nasisira. Hindi ko alam kung bakit siya nasisira. Sadyang mahina lang ba talaga yung parts na yon. Pero ito, bumili ako ng bagong starter relay. Ito, original to guys. Nasa around 450 lang naman to or 500. So, ayun siya. Ito yung itsura niya. Ito, pangalawang beses ko na to magpapalit ng ganito. Meron na siyang mga free na fuse. Ayan o, free fuse 30 ampere tsaka 15 ampere. Hindi ko lang alam kung ano yung ginagamit. Titignan ko sa dun sa nakasalpak. Pero alam ko 30. Yan, so unahin na natin to kasi since ito yung pinaka-common issue na na-experience ko dito sa SR. Madali lang naman to ikabit, tanggalin nyo lang yung upuan guys. Then ito lang siya. Yan. Feeling ko main reason niya kaya siya nasisira is nababasa. Siguro pag nagwa-washing tayo. Kasi dumadaan siya dito. Pero may goma naman siya. Dumadaan kasi tubig. Kaya di ba kung mapapansin nyo guys, lagi ako nagja-jump start. Pag nangyayari sa inyo yan, kuha lang kayo ng any metal, itap nyo lang tong dalawang to. Pag tinap nyo yan, kikislap yan, tapos mag-i-start na yung motor. Hindi ko naman tinuturuan yung mga magnanakaw, pero hindi naman siya mag-i-start pag hindi siya nakasusi guys. So kailangan nakasusi yan. Ayan, 30 ampere yung ampere yung nakalagay. Gis pala yung size. Ito lagi yung nagiging problema ko, lalo pag natatambak ng matagal yung motor. Careful lang kasi itong mga lock na to malalaglag yan eh. Hindi ko alam kung paano i-test kung sira ba yung fuse lang, pero try ka natin palitan yung fuse lang, no? Mamaya fuse lang pala yung sira, so para next time na mangyari sa atin to, fuse lang yung bibili natin. Magti 3 years na sa akin tong 450 SR. So far, yun lang naman talaga yung problem na issue na na-experience ko dito sa bike na to. Yung mga viewers natin dyan na di pa rin decided or natatakot bumili ng 450 SR kasi nga China, tapos baka sirain tsaka mahirap yung pyesa. Yung pyesa naman nito guys, marami na bibilan. Actually itong pyesa na to, yung relay, binili ko lang yan sa Shopee. So ayun guys, nalaglagan ako ng lock. Kaya mahalaga dapat may extra lock kayo. Ito na lang, meron ako ditong extra. Hindi ko na kinuha kasi magtatanggal pa ako ng battery pagka gusto kong kunin yung lock na yun. Iyaan ko na yun dyan. Wala, ayaw pa din. Kasi kung titignan natin yung battery, 11 eh. Actually kaya naman ng 11 volts mag-start eh kung tutuusin. Kasi yung Gixxer nga eh, parang nasa around 11 din yun pag nag-i-start ako. So kung bibili kayo ng 450 SR guys, i-consider nyo to as maintenance. Bili kayo lagi ng extra kung ayaw nyo ng hassle. Napapansin ko pagka sira yung relay ko, pag nag-start, ginamp start ko, nung una okay naman, pero yung kalaunan, yung yung idle niya sobrang galit na dati naglalaro lang sa 1.500 RPM ata yun. Pero nung nasira yung nasira yung relay ko, habang tumatagal, pag unang start, sobrang galit na galit talaga yung makina. Tapos hindi siya bumababa. Alam niyo yun, pagka-carb type, yung natataasan yung redondo. Ganun siya. Ngayon, bago naman na to, so kung hindi pa rin siya mag-start, battery na yung problema ko. Pero i-charge ko naman
muna yung battery bago ako magpalit. Kasi hindi naman to pero siguro palitin na rin kasi 3 years na. Kasi kila Ride with Dry, si Ride with Dry nagka-problema na rin ng ganito. Tsaka si Sheramoto. Silang dalawa ay nagpalit na ng battery. First time nilang magka-problema ng ganito eh. Then palit na agad ng battery. Sa akin kasi second time na to. Yung first time ko, ito lang yung sira. Same to sa SRS. Guys, since wala namang pinagkaiba yun, kundi ano lang, looks and some features lang. Wala, ayaw. Ang lakas nun ah. So battery na yung kailangan ko palitan. Pero i-charge ko muna tong battery. Ayan. So since hindi na nag-start guys, ang problema na nito is battery. Pero at least na troubleshoot muna natin. Kasi kung sakaling ang sira lang naman is yung relay, at least mas mura yon. Nasa 400 lang naman yung relay. Tsaka kung magka-problema man in the future, tatry ko din itong napagpalitan. Mamaya kasi ayos pa to, battery lang talaga yung problema. So siguro yung battery ko, lobat lang to since ang tagal tong hindi nagamit tong SR. Pero para sure, bibili na rin ako ng bagong battery. Nasa mura lang naman yun, nasa Shopee lang. Meron din sa Shopee mga replacement battery. Pero kabit ko muna yung mga ibang parts na kailangan kong ikabit dito sa 450 SR. Di ba nung nakaraan guys na basag nga yung windshield ko. Meron akong bagong windshield na ikakabit. Ito siya. Unahin ko muna to. Ito yung sa preno. Ito guys, sa preno to. Yung ganto, ang tawag dito, yung tapakan. Galing to kay Gaspoholic. Ang tagal ko na itong na-order sa kanya. Pero ngayon lang ikakabit din. Since balik ko kasi. Ayan o. Hindi ko lang sure kung kita sa camera. Pero balik ko na yung pegs. Pero nagkagamit pa naman yung luma sana. Pero ayoko lang ng ano. So ayan, kopyang-kopya siya. Ito siya. Ayan. Na-bend kasi itong part na to. Ito lang talaga siya. Wala siyang ganto. Pero ito naman, nabibili lang to sa Shopee yung replacement niyan. So may kasama siyang allen pang baklas na ito. So ako daw masyadong gumagamit ng ganito guys ha. Yung stainless. Ang ginagamit ko talaga yung black. Itong black na allen. Kasi mas matibay siya. Yung stainless kasi may sa bilog yun eh. Okay, so all goods. Goods na to. Ayan, so hindi na siya baliko. Hindi na masagwa. Hindi kasi ako mapakali pag may mga sirang parts sa motor ko. Binibilang ko agad ng pyesa pero hindi ko agad nakakabit. Yung windshield naman, yan. Kasi guys, yung windshield ko na-stock tapos putol yung side mirror. Sumabit kasi ito sa box ng Lalamove. Ay ano, tawag dito? Food Panda Rider. Palitan natin yung racing windshield ulit natin na pang BMW. Diba nabanggit ko yung last time na basag siya? Andito pa rin naman. Papakita ko sa inyo yung nabasag na parts. Ang pangit lang kasi dito sa side mirror na to. Sa sobrang haba niya. Pag sa traffic, sumasabit. Kaya ayoko rin mag side mirror eh. Kung di lang kailangan niya. As you can see, ito yung nasira. Oh, nabasag siya. Tapos ito, full na kasi to. Nabasag din. Tapos may crack na din. So sayang, hindi na natin magagamit to. Kasi naputol yun dito yo. Kung di sana naputol, okay lang yun. Ganda pa naman ang forma na ito. Buo. Pero ngayon, babalik tayo sa luma nating setup. Ito. Which is ito. Yung maliit lang. Buti na lang, hindi ko naibenta yan. Kasi kung nabenta yan, maghahanap na naman ako. Pag bumili ka pa naman yung set. Ito kasi hiwalay ito. Bibili ka na ito. Tapos may kasamang windshield. Ito, hiwalay itong windshield. Pang BMW S1000RR na R-Type. Sa mga nagtatanong kung anong windshield na gamit ko, yun po yung gamit kong windshield. So open natin para makita nyo. Yung gamit natin na luma, ano yan eh, smoke. Ito naman ay clear. Clear na to. Again, windshield lang to guys ha. Ayan o. Clear. WRS. Yung luma is smoke. Mas trip ko yung clear ngayon. So
sobrang lino. Madumi lang. Malikabok. WRS around 6,000 may get. Yan. Ito siya. Diba ang linis pag clear? Tingnan natin. Kasi tagal ko nang di nagamit to. Dito naman, di naman siya sasabit. So, feeling ko. So, sa mga nagtatanong kung saan ko nabili itong WRS, sa Kila Marvin, Mangulabnan. Doon ko yung binili. Sa Bulacan. Linis, di ba? Malinis talaga pagka clear. Pagka black naman maangas. Magpapagawa rin ako ng ganito na ano, may tawag dito. May tawag dito eh. Side mirror ano. Black off. Na pang design siya na pang ano BMW na side mirror. Alam niyo 'yan para ano. Wala tayong problema, di ba? So, ayun lang naman guys. Yung battery is i-charge ko na lang din muna. Pero order na ako ng bagong battery. So, yun lang guys. Kung meron pa kayong mga question about sa 450SR, please comment below. So, yun guys. Meron akong biniling battery. OD gel battery YTX12BS 12 volts. Made in Thailand. So, kung kailangan nyo mag-change ng battery, nasa comment section yung nasa description yung link. So may bago siyang bolts. Nirecommend lang to ng one of officer sa SR squad, si Danny. Shoutout kay Danny. Yan, ito rin yung gamit nila. Kaysa bumili tayo ng mga mamahaling battery, di ba? Nabili ko na to sa Shopee for only 1,000. So kahit magpalit tayo ng magpalit, di ba? Walang problema. Yan natin ko ng voltahe. Sana kita sa camera. Voltage niya is 12.5 compared dun sa stock natin na 11 volts lang siya. So ito 12. Try natin kung mag-i-start. Tingin ko mag-i-start bago ang starter relay. Okay. Goods na siya. Ito. Ayos na, okay na yung SR natin. So anytime na may magyayang mag-ride, pwede ko na siyang gamitin. Yun lang naman yung pinalitan natin, yung windshield, tapos yung battery. May lobat na pala yung battery, sira na, expired na. Nagpalit pa tayo ng starter relay. So as of now, wala nang problemang mangyayari dito sa 450SR since bagong changer lang din to. And the rest, naka-dyno naman na. So good. Siguro ang problema na lang is yung kadena natin. Meron na akong kadena dyan na 520 RK, original yon, pero hindi ko pa nakakapit. Iniisip ko pa kung ikakapit ko siya or kasi babalik ko siya sa stock na mags. Papakulayan mo yung stock na mags. So yun lang guys, maraming salamat sa tumapos ng video. Please like, share, and subscribe. Kung meron kayong question, kung may problema na rin sa starting yung motor nyo, ito yung sagot. OD gel battery YTX12BS. Same size siya sa stock, pero kung ako tatanungin niya, mas gusto ko mag-upgrade na mas maliit para mas marami kang room dun sa loob. Kasi nahirapan ako magkabit kasi ang sikip, tumatama siya sa harness tsaka dun sa frame. So yun lang naman ang main problem kung magpapalit kayo ng ganitong size or stock size. Medyo mahirap lang siyang ikabit. Kailangan nyo lang ng mas mahabang pasensya. Ayun lang. Thank you for watching and see you on my next one.